Kaibigan, kumusta ka? Nakaranas ka na ba ng kinumbida ng isang taong importante sa buhay mo? O kaya ang taong ito ay isang kilalang kilala sa lipunan. Nabibihira ang kanyang kinukumbida, subalit ikaw ay kanyang kinumbida sa isang okasyon. Sa banal na kasulatan ng Diyos ay meron siyang imbitasyon sa lahat ng mga tao. Simula ng tao ay nagkasala, nagkaroon ng panukala ang Diyos para mailigtas ang tao sa tiyak na kamatayan. Sa banal na kasulatan sinasabi sa atin ang ganito, isang imbitasyon, ito ay sa panahon ni Noe. Ang wika sa Henesis Kapitulo 7, versikulo 1 ng ganito, at sinabi ng Panginoon kay Noe, lumulan ka at ang iyong buong sangbahayan sasakyan, sapagkat ikaw ay aking nakitang matuwid sa harap ko at sa panahong ito. Sa lahat ng mga tao sa panahon ni Noe, simula ng tao ay dumami, si Noe lamang ang nakitang lumakad na kasama ng Diyos ayon sa banal na kasulatan. Meron sa Old Testament, 2 taong binanggit na lumakad na kasama ng Diyos. Si Enoch at gayon din si Noe ayon sa aklat ng Henesis. Nakita ng Diyos na ang sanlibutan noong dumami ang mga tao ay nagkaroon ngayon ng masamang karanasan. At ayon sa Kapitulo 6 ng Henesis, ating simulan sa versikulo 5, at nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa, at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parati. Ito, kaibigan, ang sinasabi sa banal na kasulatan. Dumaming maraming mga tao, nagsipag-asawa ang maraming mga tao, dumami ang lahi ng tao. Subalit sa pagdami ng mga tao, dumami rin ang karahasan, dumami rin ang kasalanan. At ang wika ng Biblia, ang bawat haka ng kanilang mga puso ay pawang kasamaan. Nandun ang korupsyon ng panahon na iyong kaibigan. Nandun yung mga violence na katulad sa ating panahon ngayon ay nakikita. At sa ganitong pangyayari, ayon sa ating banal na kasulatan, versikulo 7 ng Kapitulo 6 ng Henesis, at sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang tao na aking nilalang. Ito ang panukala ng Diyos. Subalit, bagamat ganoon ang nangyari, ay merong pa ring pangako ang Diyos na kanyang ililigtas ang mga taong sumunod sa kanyang kalooban. Ang wika, ating pagpapatuloy sa ibabaw ng lupa at ang tao at gayon din ang hayop at ang mga umuusad at ang mga ibon sa himpapawid, sapagkat pinagsisisihan ko ang aking nilalang sila. Kaibigan, ito ang sinasabi ng ating Biblia. Subalit, ang ating Diyos ay nakasumpong ng isang pangyayari sa buhay ng isang tao. Ang pangalan nito ay si Noe. Siya ay lumakad na kasama ng Diyos. Nakasumpong siya ng biyaya sa harap ng ating Panginoon. Kaibigan, ano ba yung biyaya ayon sa banal na kasulatan at sa ating pag-aaral sa Biblia? Ayon sa nagpaliwanag, ganito ang sinabi niya. Grace is when God gives us good things that we don't deserve. Hindi natin dinideserve yung biyaya ng Diyos, yung kanyang gift o kaloob na naisipagkaloob sa atin. Subalit dahilan sa pag-ibig ng Diyos, bagamat tayo hindi karapat-dapat, tayo ay pinagkakalooban ng Diyos ng kaligtasan, kaibigan. Kaya nga si Noe, noong nasumpungan na ang taong ito ay lumakad na kasama ng ating Panginoon, ang wika nga sa versikulo 9 ng Kapitulo 6, si Noe ay lumakad na kasama ng Diyos. Kaibigan, sinabi ng Diyos kay Noe, gumawa ka ng daong. Aking nakita ang mga tao ay purong kasamaan. Gusto kong wakasan ng kasalanan ng sanlibutan. At ang Diyos ay nagbigay ng pagkakataon kay Noe na siya ay mangaral sa loob ng 120 years. Kaibigan, look at that.
120 years. Subalit sa kanyang pangangaral, ilan lamang ang nanampalataya, naniwala sa pabalita na gusto ng Diyos ipagkaloob sa tao. Ayon sa ating Biblia, ang nanampalataya, naniwala sa kanyang pabalitang nais ipagkaloob sa mga tao, ang kanyang mahal na asawa, ang kanyang mga anak, at gayon din ang kanyang mga manugang. Lahat sila ay 8 kasama si Noe. At samantalang si Noe ay nangangaral, sa loob ng 120 years, kaibigan, siya naman ay sumunod, tumalima, kasi sinasabi ng ating Panginoon, gumawa ka ng daong. Sinabi ng Diyos sa kanya ang sukat ng daong. Kung ano ang dapat ilagay sa daong, ano ang mga kwartong ilalagay, at saka anong pinto at bintana, sinabi ng Diyos. At ang wika ng isang manunulat, ang ginamit ni Noe upang siya'y makapagtayo ng daong, walang iba kundi ang kanyang sariling salapi, ang kanyang resources. At noong ang daong na ito, kaibigan, ay natapos na, nakita ng mga tao, ang mga hayop, ang wika ng Biblia, yung mga malilinis ay tig-7, yung mga hindi malinis, tig-2 pares. At yung mga ibon, ganun din sa mga malinis, tig-7, at hindi malinis ay tig-2. Gayun din, kaibigan, sa lahat ng mga umuusad sa lupang ito, ganun din ang sinabi ng Diyos sa mga hindi malinis. Kaibigan, nakita ng mga tao ang mga ibon, ang mga hayop, at gayon din ang mga usad na mga nilikha ng Diyos ay pumasok sa daong. Sinasabi nila, kaibigan, ang pinakamakupad ay ang pagong. Bagamat marahil ang pagong ay hindi dapat pumasok sa daong. Pero alam mo, kaibigan, merong isang makupad na pumasok. Ito ang suso. Pero nakapasok, kaibigan. At nung lahat ay nakapasok na, at pagkatapos ngayon, si Noe at ang kanyang pamilya ay nakapasok na sa daong, kaibigan. Ang wika, ang Diyos ang nagsara, ang kanyang manghel, ang pumatnubay kay Noe. At alam mo, kaibigan, noong sila'y nakapasok na sa daong, hindi pa rin umulan. Kaya marahil ang mga tao, ang mga manlilibak, ang mga nagtutuya kay Noe, Noe, ayos ka ba dyan? Subalit si Noe, kaibigan, at ang kanyang mga anak, ang kanyang buong pamilya, ang kanilang alam, ang kanilang tiniwala ay ang pag-ibig at ang pananampalataya sa Diyos. Kaya nga ang sabi ng ating Biblia ayon sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 11, versikulo 7, ganito ang pabalita sa atin sa Bagong Tipan. Sa pananampalataya si Noe nang paunawaan ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita. Kaibigan, kaya sinabi ng Biblia sa mga bagay na hindi pa nakikita kasi ang kanyang sinabi, uulan, magkakaroon ng baha. Siyempre, ang mga tao hindi pa nakita yon. Pero sa kanyang pabalita, sinabi ito sa maraming mga tao. Naniwala, nanampalataya ang kanyang pamilya. Kaya kaibigan, ito ang mga bagay na hindi pa nakikita pero ikaw ay gustong sumunod sa Diyos. It takes one step, kaibigan, ng pananampalataya kung ikaw ay nais magpasakop sa Diyos. At ang wika pa ng Biblia, sa mga bagay na hindi pa nakikita, dala ng banal na takot, ay naghanda ng isang daong sa kaliligtas ng kanyang sambahayan na sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanlibutan na naging tagapagmana ng katuwiran na ayon sa pananampalataya. Kaibigan, narito ang pabalita ng Biblia. Dahilan sa pananampalataya, anuman ang sinabi ng Diyos, si Noe, tinawag siyang preacher of righteousness ayon kay Apostol Pedro. Nanampalataya siya at ang kanyang buong sambahayan. Kaibigan, marami sa atin kung minsan, bagamat ang mga magulang ay relihiyoso, pero kumusta ang mga anak? Nais ng Panginoong, kaibigan, na kapag tayo ay naligtas, tayong mga magulang, kasama ang ating buong sambahayan. Yan ang nais ng ating Diyos. Kaya nga, sila'y lumulan sa daong. At nangailangan pa ng 7 araw, kaibigan, bago nagkaroon ng baha. At noong nagsimula ng umulan at pagkatapos para bagang binubuhos ang malakas o ang maraming tubig,
doon napagtanto ng maraming mga tao na hindi nakasay sa daong. Yung palang sinabi ni Noe ay totoo. Kaya kaibigan, ang wika ng Biblia, at sinabi ng Panginoon kay Noe, lumulan ka at ang iyong buong sangbahayan sa sasakyan, sapagkat ikaw ay aking nakitang matuwid sa harap ko sa panahong ito. Ang wika ng ating Biblia. Yun lamang, kaibigan, sa dami ng mga tao at sa ating panahon ngayon, ilan ang mga tao sa buong sanlibutan? Maging mga Kristiyano, maaaring ang ibang mga Kristiyano sinasabi lang sila'y mga tagasunod ni Kristo, sila'y mga Kristiyano. Pero ilan kaya sa mga Kristiyano ang talagang sumusunod sa kalooban ng ating Diyos? Sa dami ng mga tao, bilyon-bilyon kaibigan. Subalit, ilan kaya ang tunay na sumusunod sa kalooban ng ating Diyos? Kaibigan, ang pabalitang ito ay pabalita rin sa iyo at gayon din sa akin. Ang sanglibutan na ito ay tatapusin ng Diyos ang kasalanan. Subalit ayaw ng Diyos na ang mga tao ay kasama ng kasalanan na hatulan ng Diyos. Sapagkat noon kung ang sanlibutan, kaibigan, ay hinatulan ng Diyos sa magitan ng buong daigdig na baha. Sa ating panahon ngayon, kaibigan, ayon sa banal na kasulatan sa Apokalipsis Kapitulo 20, versikulo 14, ito ang sabi, at ang kamatayan at ang Hades ay inibulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. Kaibigan, tatapusin ng Diyos ang kasalanan sa amagitan ng apoy. Sapagkat pinangako ng Panginoon, hindi na magkakaroon ng buong sanlibutan na baha. Na kapag nakita nila, kaibigan, ng baghari, ay nagpapatunay ng Diyos ay tapat sa kanyang pangako sa kanyang mga anak. Kaya kapag gustong umulan, kaibigan, at pagkatapos nakita mo ang rainbow o ang baghari, hindi matutuloy ang ulan. Yung pangako ng Diyos ay kanyang tinupad. Kaibigan, sa ating panahon ngayon, kung sa panahon ni Noe ay napakaraming mga violence, napakaraming mga immoralidad, katunayan, sinasabi ng ating Biblia sa aklat ng San Mateo, Kapitulo 24, 37 hanggang 39, ang wika ng ating Biblia. Ang pagparito ng anak ng tao, ang ating Panginoong Hesus. Kung papaano ang wika sa panahon ni Noe, nag-aasawa, nagsisipag-asawa, umiinom, kumakain. Gayun ang wika ang sa huling kapanahunan, bago dumating ang ating Panginoon, ito ang mga tanda, kaibigan. Bakit? Masama ba, kaibigan, ng mag-asawa? Hindi masama. Subalit, katulad din ng panahon ng Sodoma at Gomora, nagkaroon ng pag-aaral, mga archaeologists, kaibigan, na noon pala ang mga lalaki nag-aasawa ng kapwa lalaki. Ang mga babae nag-aasawa rin ng kapwa babae. Ang panukala ng Diyos, kapag ang tao nag-asawa, lalaki, babae, at babae, lalaki, kaibigan. Nanupat, nilikha ng Diyos ang tao, isang lalaki at isang babae sa kanyang pag-aasawa upang magkaroon ngayon ng mga anak sanlibutan. O babae, o kaya lalaki, kaibigan. Subalit sa ating panahon ngayon, kaibigan, nakikita na natin ngayon na may mga kinakasal na parehong lalaki at parehong babae. Masama ba ang kumain, kaibigan? Hindi masama ang kumain. Pero ayon sa ating pong nababasa sa Biblia, ang pinapakain lang ng Diyos yung mga malinis na bagay. Nakasulat yan, kaibigan, sa Biblia. Kaya nga, kung papaano sa panahon noon ay nagkaroon ng paggunaw ng sanlibutan, kaibigan, sa ating panahon ngayon, at ako'y naniniwala, huling panahon na, kaibigan, tatapusin ng Diyos ang mga kasamaan ng sanlibutan. Ang sabi nga sa ating Biblia, kaibigan, dito sa aklat na sulat ni Propeta Isaias, Kapitulo 66, versikulo 16 at 17, ito ang sabi ng ating Biblia, kaibigan, sapagkat sa pamamagitan ng apoy na makikipagpunyagi ang Panginoon at sa magitan ng kanyang tabak sa lahat ng mga tao at ang mga patay ng Panginoon ay magiging marami.
Kaibigan, tatapusin ng Diyos ang kasalanan sa amagitan ng apoy. Yung dagat-dagatang apoy, ang sabi nga ng aklat ng Apokalipsis. Subalit kaibigan, mahal ng Diyos ang tao. Meron siyang paanyaya kung papaano sa Paninuwe ang nagkaroon ng imbitasyon ng Diyos. Gayon din sa ating panahon ngayong kaibigan, ay merong imbitasyon ang ating Panginoon. Kumusta ka kaibigan? Sa iyong panonood ngayon ng ating pabalita, isa ka sa kinukumbida ng ating Panginoon na ating tanggapin ang ating Panginoong Hesus na ating tagapagligtas sapagkat nasa Kanya ang kaligtasan. Kung papaano sa panahon ni Noe, sila'y pumasok sa daong upang maligtas at yung mga wala sa loob ng daong kaibigan, lahat sila'y napahamak. Ngayon, ang dapat nating pasukan kaibigan, walang iba kundi si Kristo. Sapagkat sinasabi ng ating Panginoon, ako ang pinto. At ang sino mang pumasok sa pintong yan, sapagkat siyang pinto, ay magkakaroon ng kaligtasan. Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng Diyos sa iyo kaibigan. Kaya nga bilang pagmamahal ng Diyos sa iyo, ikaw ay kasamang kinukumbida. Tatapusin ng kasalanan ng Diyos ang kasalanan ng sanlibutan na ito. At nais ng Panginoong kaibigan, makasama ka sa maliligtas. Hindi ka ba susunod sa kanyang kalooban? Hindi ka ba tutugon sa kanyang paanyaya? Ang wika ng Biblia, kumakatok siya sa ating mga pintuang ng ating mga puso. Ang tanong kaibigan, tatanggapin mo ba siya? Gusto natin magkaroon tayo ng lugar sa kanyang kaharian. Pero hindi maaring tayong magkaroon ng lugar sa kanyang kaharian maliban si Kristo ay walang lugar sa iyong puso kaibigan. Kaya nga, ito ang pangungumbida ng Panginoon sa iyo. Pumasok ka kay Kristo upang ikaw ay magkaroon ng kaligtasan. Tayo manalangin. Mapagpala at dakila po naming Diyos. Napakabuti po ninyo sa inyong mga anak. Nanupat, ayaw po ninyong mapahamak ang sinuman, kundi ang bawat tao ay maligtas. Kung papaano si Kristo ay namatay sa lahat ng mga tao sa kanyang pagkabayubay sa krus, ang sinumang tumanggap sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Panginoon, salamat po. Ang imbitasyon na ito ay para sa aking kaibigan, para sa kanyang mga kasangbahay, upang sila maligtas pagka dumating na ang sakunang iyon at kapag dumating na ang aming Panginoon sa ikalawa. Panginoon, aking pong idinadalangin aking kaibigan, nawa kasama siya sa tatanggap sa aming Panginoon na kanyang tagapagligtas. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, ako ay nangungumbida sa iyo. Sa ating siring ito na may imbitasyon, nais ko kitang makasama sa ating pag-aaral. Ano man ang ating ginagawa, marahil pansamantala tayong titigil at ating pakikinggan at panonood ng pabalitang ito upang ikaw kaibigan ay magkaroon ng lugar sa kaharian ng ating Panginoon. God bless you kaibigan, pagpalain ka ng ating Panginoon.